Kapag usapang pangnegosyong merienda ay doon tayo mamimili sa alam natin kung saan tayo mas makakamura. Eto nga at bumili ako ng kulang-kulang kalahating kilo ng medium size na puset. Dahil in this video kasi ay gagawa tayo ng calamares. Kontian lang naman, yung tipong pandagdag lang sa paninda. May sense, makabuluhan, literal na produktong pangnegosyo ang i-share ko po sa inyo in this video mga kainam. Malay nyo naman, who knows, baka makatulong sa inyo itong ating recipe for today kasi naman, panibagong produkto po ito, meaning panibagong potensyal para inyong mapagkakitaan. Ang kagandahan kapag palaging sariwa at maayos ang pagkakahugas ng ating mga puset, ay palaging magiging maganda ang quality ng outcome ng ating mga calamares. Hiwain nyo lang siya ng pa-round cuts evenly gaya nito. Maaari nyong mas kapalan ng hiwa or mas nipisan, depende sa size ng mabibili nyo na puset. Kung pang negosyo at ating ititinda, ang i-consider lang naman natin dyan is dapat sa quantity ng ating mga hiwang gagawin ay meron pa rin tayo dapat nakikitain. Lagyan ng konting asin, samahan na rin natin ng paminta. Lamas-lamasin nyo lang yung puset para matanggal yung kanyang lansa. Kapag nagawa nyo na nga iyon, sunod ay papakita ko naman sa inyo kung paano natin siya pagugulungin sa cornstarch at harina. Pagdating po sa mga sukat ng ating gagamitin guys, like ito nga cornstarch and harina, isama na rin po natin yung mga panimpla like salt and pepper ay nakadepende po yan sa dami ng ingredients lahat. Sa isang Tupperware, dito nga ay nagsalin na ako ng ilan sa mga nahiwa ko na puset. Dito na natin siya lalagyan ng cornstarch saka ng harina. Papagulungin siya natin doon bago natin dito isok sa ating mixture. Unahin na natin itong cornstarch. Pagdating sa cornstarch, mas konti yung nilalagay ko nito kumpara sa harina. Ito nga at naglagay nga ako ng mga 1 tablespoon ng cornstarch. Dinadagdag ko lang kasi ito para pag pinrito mas maganda yung mag-texture. Pagkatapos ay konting paminta, mga kahit pinch lang. Tapos lalagyan din natin siya ng harina. Then itong harina, mas marami siya ng kaunti. Sa ganito karami, mga 2 tablespoon ng harina ay okay na. Then ay pagulungin nyo nga lang siya dyan hanggang sa makover lahat ng ating puset. Kaya naman natin pinagulong yung puset dito ay para kumapit ng husto yung ating mixture pang coating. And speaking naman sa mixture pang coating ay ganito lang iyon guys. Magsalin lang ng tubig sa isang lagayan. Itong sa akin ay 750 ml. Sunod ay dito nga, sumatotal mga naglapag ako ng 2.5 cups ng harina. Para nga magkalasa-lasa ng konti ay naglagay din ako ng konting asin at paminta. Then isang kutsara ng baking powder para magbigay ng konting alsa doon sa kanyang coating. Samahan na rin natin ng konting cornstarch mga 2 tablespoon. Ituloy-tuloy nyo lang yung paghahalo hanggang sa ma-dissolve ng gusto at mag-combine yung mga inilagay natin. Eto, tulad ng ganito guys, hindi siya sobrang lapot at hindi rin naman sobrang labnaw. Kung usapang troubleshoot naman, if ever na na-encounter nyo na sobrang labnaw niya, ay magdagdag lang kayo ng konting harina. If ever naman na sobrang lapot niya, ay magdagdag lang kayo ng konting tubig. Ganun lang naman. Kapag okay na, ay ito na nga. Buksan na natin ang ating kalan at iset ito sa medium heat na apoy. Tamang dami lang ng mantika para sa deep fry na pagsasalang. Sa pagluluto ng calamares guys, sa pagsasalang nito ang una nating consider is yung ating mantika. Ibig sabihin po, dapat po is preheated na siya. Yung tipong pag nagsalang po tayo ng squid dyan, yung tipong kukulo na siya agad-agad. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, yung ating squid po ay mabilis lang po iyan talaga maluto. Yung tipong pagka po yan nababad sa pagkakaluto is lalong kumukunat. So ang pinakamaganda dyan, mas mabilis po nating maluluto yung squid, mas okay po yun. So ibig sabihin, ang pinaka-main goal lang po natin dyan is mauna pong maluto yung pinaka-outside coating niya. Kailangan po maging brownish po agad yun as soon as possible. Ayun lang naman. About naman po sa SRP ay nakadepende po iyan sa pinaka-total na kinilabasang hiwa doon sa ating squid versus po sa pinaka-total ng ating nagastos. Ay doon po natin ibabase yung pinaka-SRP per pieces. And that's it mga kainam, ang ating calamares recipe. Simpleng produkto pero pwede mong gawing pang malakasang negosyo. Sana po ay makatulong itong aking munting video para sa inyong binabalak na mga negosyo. Ako nga po pala si Dangs, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod ko pa pong gagawing mga video. Thank you so much!